Salamat muli sa Diyos. At tayo ay dadako sa ating tatalakayin ngayong umaga. Ito hindi na bago sa atin, ano? Pero gusto ko lang iulitin dahil sa mga kaganapan na nagaganap ngayon, hindi man sa ating iglesia, kundi sa ibang iglesia. At isa pa, marami po sa atin, kagaya nila Sister Nika, sis, kung nagugutom ka, kumuha ka lang doon. Charge mo kay Sister Arlene. Hindi pa yata kayo kumain ng almusal. May pagkain na doon. Kung magugutom kayo, sige po, huwag kayong mahiya. Mahalaga po ang pagkain sa umaga. At habang mayroong pagpapala, wala po yung ibig sabihin, wala pong pumipigil. Kumain kayo dyan at mabusog kayo at kailangan nating makapag-isip ng mabuti. Kasi pag gutom ka, hindi ka makapag-isip, baka yung katabi mo mukhang fried chicken na. Bigla mong kagatin. Okay. So, we're going to discuss about the mystery of the 10 virgins. In other words, parables. Parables and mystery ay halos pareho lang po yun. At ginamit ko ang hiwaga dahil ang parables of the 10 virgins ay concerning or the separation of one bride, pero makikita natin ang dalawang distinction sa bawat isa. Kaya tinawag sila, bagamat sila lahat ay nobya, pero tinawag ang 5 sa kanila matalino, ang 5 naman ay hangal. So, on these last days, ito po ang mystery of the 10 virgins or parables of 10 virgins is referring to our time. No? Ito yung panahon na magkakahiwa-hiwalay na ang mga tunay at hindi na mga Kristiyano. Dahilan sa Kristyanismo sa kasalukuyang panahon ay kakaiba na sa Kristyanismo noong unang panahon. Si Kristo ay hindi na sinasamba sa maraming iglesia, hindi na rin nararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ibang churches. Bagay na nagpapakita na there are two kinds of Christianity ngayon na umiiral sa ating panahon. Saan tayo nabilong? Yan ang ating alamin sa umagang ito. At kahit na sa loob tayo ng church, mayroon pa rin kakaibang Kristiyano sa loob ng iglesia. Naniwala kayo dyan? Na kahit na tayo tinatawag na end-time message believers, pero wala pa rin perfect na church. Amen? Mayroon pa rin halo. No? So, hindi ibig sabihin na tuldok na kagad. No. Huwag kayong malungkot at huwag kayong masaktan kung baga ay hindi pa tayo ganun ka-perfect dahil wala pa namang perfectong tao sa mundo. It is only God that is perfect at magpe-perfect lamang siya kung ang Diyos na perfecto ay mapapa sa atin. Amen? Kaya sabi ng iba, ang Diyos daw ay nasa loob ng iglesia. Totoo ba yun? Pero sabi ng iba, si Satanas ay nasa loob din. Saan kaya si Satanas bahagi ngayon? At saan ang Diyos sa bahagi ng iglesyang ito? Ako naniniwala na si Satanas ay nasa loob ng church. Pero ako rin naniniwala na ang Diyos ay nasa loob ninyo. Yan ang napaka-importante doon. No? Kaya sabi ko na wala pong perfect church, kundi ang perfectness ay nasa atin. At ito ay marahil yung iba ay dinedevelop pa lang. Amen? So tuloy tayo. So sabi rito, the separation of the two kinds of churches on the last day, or two kinds of Christianity
on the last days. Kaya tayo ay bumibisita sa mga kaiglesia-hanon upang tawag doon? Kaiglesia-hanan upang sila ay masubok. Dahil sabi ng Revelation chapter 3, ang Panginoon ay kumakatok na lang sa labas ng pintuan. Kumakatok siya sa Katoliko, kumakatok siya sa iglesia, kumakatok siya sa born again, kumakatok siya sa lahat mga reliyon. Why? Because nasa labas na siya. Sino nagpalabas sa kanya? Amen? Kaya kumakatok siya dahil nakita niya may anak siya sa loob ng sistema ng reliyon. Ako po ay kinatok ng Panginoon 2007 sa isang malaking denominasyon. Akala ko okay na kami. Taas no kami na kilalaning, born again, ganito, ganyan. Marami kami, worldwide ministry. Sikat yung aming namumuno. Kilala sa politika at kilala sa reliyon. Pero all of a sudden, nung kinatok ako ng Panginoon, 2 tao ang ginamit. Isang pastor na kagaya ko rin sa GIL at isang pastor ay isang babae na wala na ngayon. Kinuha na sila pareho ng Lord, nauna na sila. At ako'y in-invite sa isang seminar diyan po sa Proyekto. At ako'y dumalo for 3 days. Libre ang kain, libre ang hotel, libre ang ligo, lahat libre. Pag-uwi ko, hanggang ngayon, nililibre pa rin ako ng Lord. Hallelujah! Kaya, ano man hingin natin na may pananampalataya ay tunay na ibibigay niya. Yan pala, may plano ang Diyos sa buhay ko at sa buhay natin. Kaya pinagkaloob ng Diyos na tayo ay magkakakitaan at magsama-sama hanggang sa dulo ng panahon kung saan ay hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. At diyan lang kayo, nandito lang ako, at patuloy tayo na magsamba at maglingkod sa Panginoon. Habang hindi pa siya dumarating, literally. Amen? Kaya, patuloy lamang sa ating mga kapagsubukan, dahil ang pagsubok ay punong-puno ng pagtuturo ng Diyos. Ang kapagsubukan ay punong-puno ng pagtitiis. Kagaya ng isang kapatid natin ngayon na punong-puno ng pagdadalamhati. Kahit na madaling araw, kahit gabi, nag-uusap kami dahil kailangan niya ng kausap, palinga at guidance. Kasi gusto niya nang bumigay. Pero niwala ko na siya isang matapang na anak ng Diyos at na natuto siya makipaglaban sa pamagitan ng salita. At I admire her because of, after all, na kanyang dinanas na matinding trauma ay, sabi niya, Pastor, may Diyos ako. At hindi ako kayang tinagin ni Satanas. Oo, masakit, pero hindi niya ako kayang itumba. Luluhod lang ako, pero hindi niya kaya akong itumba. Amen? Alam niyo, kapag ang isang Kristiyano nakita ng diablo na ikay lumuluhod, kumakaripas na yan ng takbo. Kasi bababa na ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya patuloy nating pag-pray ang ating kapatid, Sister Rowena, at ganun din sina Sister Tess, na namatayan din ang kanilang ama. At marami po ang sinusubok sa ating panahon dahil mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. Kasi ang pagsubok ay bahagi ng pagtuturo at pagpapatatag sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Okay, next. So dito pa lamang sa pasimula, in the beginning, the first ever recorded murder in biblical history was happened in
Eden. Sa Eden, naganap ang pagpatay na isang kapatid sa kanyang kapatid. At nagsimula sa patayan ng magkakapatid, mauwi po ito sa huling panahon na ang magkakapatid sa reliyon ay magpapatayan din. Amen? Parihong naniniwala sa Diyos, parihong kumakausap sa Diyos, pero mayroon talagang pinili ang Diyos sa dalawa. Hallelujah. So, it is between the two brothers. One is the seed of the serpent or Satan. At walang iba, ito si Cain. And the other is the seed of God, which is Abel, o si Abel. Mababasa po ito sa Genesis chapter 4, verse 8, at 1 John chapter 3, verse 12, sabi na, not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. Pinatay niya ang kanyang kapatid. And wherefore, slew he him? Because his works were evil, and his brother is righteous. Kaya pala may dalawang distinction. Kaya pala hindi sila magkakasundo. Kaya pala mayroong namamagitan na puot, galit sa isa. Kasi ang isa doon hindi binhi ng Diyos, kundi binhi ng Diablo. Pero pareho sila sumasamba sa Panginoon. Pareho sila nag-aalay ng kanilang mga alay at handog sa Panginoon. Nakakausap nila ang Panginoon. Pero all of a sudden, the seed of Satan, ipapakita niya talaga ang kanyang bunga sa huling panahon. Kung naalala ninyo si Judas, he is a part of the circle of Jesus. Siya ay tinawag din na apostol. Kabahagi ng mga apostoles. Eh sabi ng Panginoon, kailangan sabi ng ating Panginoon, di ba pinili ko kayo 12, pero isa sa inyo ay evil. So, dito natin makita na maging ang anak ng Diablo ay ginagamit din ng Diyos for His purpose. Para sa ganun ay makita ang bunga at sa pamagitan ng bunga makikita kung saan siya nagmula. Kasi pag tiningnan natin ang lahat, lalo na sa mga joint fellowship, kapag nakikipagsalamuha tayo sa iba-ibang klase ng denominasyon, makikita talaga ang kakaibahan. Anong unang makikita kapag nakahalubilo natin sila? Mga namit. Pananamit sana sasabihin ko eh. Pananamit. Ang buhok. Ang mukha. Mas maliwalas kayo tingnan kahit wala kayong mga kung anong palamuti sa mukha. Kasi totoo kayo. No choice. Ganito talaga. Hallelujah. Hindi naglalagay ng kung anong maskara o iba pa para lang masabi maganda. Pero ang tunay na maganda sa Diyos, simple lang. Simplicity is beauty. Hallelujah. Kaya huwag na tayo masyadong maging attractive sa mundo. Lalo na kung ikaw may asawa, pag niligawan ka, problemang malaki yan. Sinong sisisihin? Ikaw. Di po ba? Lalo na yung asawa ay siloso. Naku po, liliit ang mundo mo. Patingin ang cellphone mo. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Daming tanong. Why? Kasi sobra kang paganda. Anong purpose mo? Bakit nagpapaganda ka pa? Sa asawa mo na lang magpaganda ka. Hindi sa iba. Kasi kung iba, abay, sabi ng tao, aba, may balak pa yata ito. Alam mo naman yung mga kaisipan ng tao, amen po ba? Pero I believe sa atin po ay very much simple.
May mga pagbabago man, well, mild lang yon. Pero keep watch na hindi kayo madaya ng kaaway. Amen? Magaganda na kayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So Cain siya ay anak ng serpente at ipinakita niya na sa pamagitan ng puot ng inggit ay napatay niya kanyang kapatid for the purpose ng kanyang handog ay di tinanggap ng Diyos. Kaya minsan, kapag yung iba ay pinagpala at ngayon ang iyong mga panalangin ay hindi pa natugon, huwag tayong mainggit. Huwag tayong magalit sa Diyos. Lord, bakit siya? Huwag ganon. Kasi sa takdang panahon, ang Diyos ay mapagbigay. Pero may kapanahunan upang ikay pagpalain. May panahon na hanggang ngayon, naghihintay ka. Well, siguro, sabi ng Diyos, anak, maghintay ka lang kasi malaki-laki yung iyo. Amen po ba? Who knows? Kaya, management. Gusto ng Diyos na kapag ikaw ay pagpalain, panahon na kapag ikaw ay sanay na sa kapagsubukan, marunong ka na mag-manage ng mga bagay at pagpapala na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung hindi ka marunong mag-manage ng mga bagay na hinihingi mo, sabi ng Diyos, more training pa. Amen to ba? Kulang pa. So, wait lang. Huwag mo awayin ng Diyos. Kasi kapag nagtampo ang Diyos sa iyo, mawawalan ka talaga. Amen. Pero ang Diyos naman hindi nagtatampo. Nagagalit lang din minsan. Lalo na pag wala tayong pananampalataya. Next. So, in these last days, there will be a separation between the two types of Christianity. Ano ibig sabihin ng Christianity? Derived from the word Christian. Christian derived from the word Christ. So, sa paglakad ng kapanahunan, from original Christian and Christianity, marami ng bagay ang naganap at nangyari. Nakaranas silang patayin, ipakain sa leon, pinugutan ng ulo, at kung ano-ano pa, hanggang sa dumating ang panahon ng Reformation, sa pagdating ng panahon ng sanctification, at sa ating panahon, nagbabari ang turo at pananampalataya ng tao. Kaya ngayon, sabi ng Bible, sa Revelation chapter 3, na sa ating lang panahon ay walang sinabing mabuti ang Diyos. Why? Because the residue of all the bad things na naganap sa church mula sa Ephesus hanggang sa ating panahon, dito inipon ng Diyos ang lahat ng dumi. Kaya mga Kristiyano, sa kapanahonan ng Laodicea, ano sabi niya? Hininga. Sasamba o hindi, manalangin o hindi, mag-aaral o hindi. It's a free country, it's a free belief. So, halos wala na nagiging tapat sa Diyos. Amen? Tingnan mo yung unang panahon, sila ay kahit sa kamatayan, ay sinusuong nilang kamatayan, wala silang takot. Kaharap-harap nila ang kamatayan, hindi sila natitinag, pero sa ating panahon, balita pa lang, takot na. Takot na akong magutom kasi, di ba ba? Mawawala na ng pagkain on these last days. Paano na lang tayo? So, hindi pa man dumating, nandun na yung fear. Kaya, ang iba sa atin ay nakakaranas ng matinding, yung iba hindi na po matatawag nating pagsubok, kundi sila na mismo ang umaalis. Why? Because ayaw nilang maging guilty. Di ba ba? Ano ba ang guilty? Ang guilt. Ano ibig sabihin ng guilt? Hindi guilt na baboy, ha? Guilt.
The guilty. Ito yung pakiramdam na nakagawa ka ng mali. Naramdaman nyo ba yon? Lalo na alam mong tama, hindi mo ginawa, nagkaroon ka ng agam-agam at takot sa Diyos. Pero ngayon, manhid na ang tao. Madali lang sa kanila ang magdesisyon laban sa Diyos. Bagay na ang Kristiyano sa kasalukuyang panahon ay pili na lang and random sa loob ng iglesia. So, number one na tipo ng Kristyanismo is a counterfeit Christianity. When we speak of counterfeit Christianity, gumagamit din ng salita ng Diyos. Nananalangin din. Mayroon din silang revival. Mayroon din silang mga kisi-kisi. Mayroon din silang gift of tongues. Nagpapagaling din. Amen? Nakakita kayo na yan ng mga ganong iglesia? But the false church had their own false prophets and teachers. Malalaman mo na sila ay counterfeit kasi kung anong sinasalita ng bibig, iba yung ginagawa ng katawan. Amen? Kaya kahit sa Diyos yan, ang pinapangaral, pero taliwas sa kanilang sinasabi, ang kanilang ginagawa, that is counterfeit Christianity. Ang counterfeit Christianity ay worldly. Walang pagkakaiba sa kinagisnan nating reliyon. Papasok sa linggo, banalan, pagkalabas, balik na naman, walang nababago. That is counterfeit Christianity. Worldly. Ang kanilang panambahan ay talagang magugulo. No? Iba ay nagrarakrakan pa sa loob ng church. And ang kanilang gawi ay kagaya ng makamundong bagay. Nag-iisip na makamundong bagay, nagsasalita na makamundong bagay. Ang lahat na lumalabas sa bibig, kapag hindi ito sa Diyos, yan ay hininga ng kamatayan. The spirit of death is still there inside of her or of him. Kaya kapag ang tao ay nakapagsalita pa ng mga bagay na hindi na dapat salitain ng isang Kristiyano, there is that spirit of death sa loob niya. Hindi pa rin siya nabuhay spiritually. Di ba ba kayo? Ano na sa loob nyo? Espiritu ng kamatayan o espiritu ng Diyos? Kung nasa atin ang espiritu ng Diyos, ang lumalabas sa ating mga bibig, puro papuri, pasasalamat, pagluluwalhati sa Diyos. Why? Because you were already been overwhelmed by the Spirit of God. Kaya yung espiritu ng buhay na walang hanggan ay nasa iyo na. If we speak that we are in God, pero tayo ay nakikipagsalamuha pa sa mga makamundong bagay, then you're still a worldly Christian. Ang Biblia nagtuturo sa atin na lumayo na tayo sa mga gawa ng mundong ito. Do not love the world and everything in this world, because ang mga bagay sa mundo ay hindi sa Diyos. Kaya, maging lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life, bitawan na po natin yan. And move on into the way na kung saan dumaan ang Panginoon, yan din ang ating daraanan kung paano siya umuwi sa kanyang amang nasa langit. Amen? That's why, brothers and sisters, tayo ay nagmamadali na. 2 years, 5 years from now, hindi natin alam ang mangyayari sa mundo. O baka magkahiwa-hiwalay na tayo because of the pressure of political and spiritual powers na ngayon ay unti-unti na nagmumold sa iba't ibang dako. Si Pope Leo XIV ay pinangunahan niya na ang interfaith
Pag sinabi nating interfaith, lahat ng reliyon ay nandun sila sa Jerusalem para pag-usapan ang pagkakaisa ng lahat ng mga reliyon. At ang pinaka-statue o pinakatanda ng kanilang pagsang-ayon bilang isang reliyon ay itatayo ang templo, ang ikatlong templo na maging sanhi ng kakilakilabot na bagay na mangyayari sa mundo. Amen? Ito ang kanilang pinakabagtayog, palatandaan na ang lahat ng mga reliyon sa buong mundo ay nagkaisa na. Nagtagumpay yung espiritu ni Nimrod at nagtagumpay si Satanas na lumuklok mismo sa loob ng templo na ginawa para sa Diyos dapat. Pero ngayon ay inihanda na, kaya ang mga nobya hindi na po dapat patulog-tulog. Ang nobya ni Kristo ay magalak na lagi. Huwag na kayong tumingin sa mga mabibigat na bagay, problema, o ano man yan, mga darating. Baka bukas makalawa, wala na tayo. Problema ka ng problema mo, hayaan mo. Sabi ng Panginoon, ang problema, mamroblema sa iyo. Huwag niyo isipin ang araw ng bukas kasi ang araw ng bukas may problema kanya. Huwag ka nang sumali. Lali pa kasi kayo nagsali. Dapat lang na mabuhay ka ngayon. Dahil mamaya alas 12 kunin ka na ni Lord, hayay ka na umakyat sa langit. Maiiwan yung utang mo, maiiwan yung problema mo, maiiwan yung hanap mo ng pagkain. Bahala na yung maiwan. Hallelujah. Pinasasaya ko lang kayo. Dahil sa totoo, ang demonyo, double time na rin. Kaya huwag kayong padaya, huwag kayong patulog-tulog, huwag kayong pahina-hina. Why? Because this is the time ng bawat Kristiyano ay doble na ang kanyang lakas, doble na ang kanyang paghahanda. Why? Because tomorrow or on the other days, tayo ay alis na sa mundong ito. Hallelujah. Hindi man dumating ang rapture, may kamatayan na darating. Kaya, lahat ay mamamatay. Pero, ano sabi ng Panginoon? Tatawid lang tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Are you happy with that? Hallelujah! 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 So, number 2, na tipo ng Kristyanismo ay through Church of Christ. Ang tunay, paano malaman na tayo ay tunay na sambahan o simbahan o di kaya ay tunay na church ni Kristo? Ano ang palatandaan? Hindi lamang sa suot mo. Hindi lamang sa haba ng buhok mo. Hindi sa kasimplihan natin. Kundi, kailangan makita sino? Si Kristo, which is the Holy Spirit that is within us. Kaya ito ang palatandaan, yung silyo, na ikaw ay pag-aari ni Kristo. Sabi niya, sa Matthew chapter 16 to 18, "And upon this rock I will build my church, and the gates of hell cannot be prevail against it." Anong ibig sabihin ng cannot be prevail? Hindi magtatagumpay si Satanas sa buhay mo kung tunay kang Kristiyano o tunay kang asawa ni Kristo. Why? Because asawa ka nga eh. Nobya ka nga eh. Amen? Kung ang asawa ninyo ay pinagtatanggol kayo sa lahat ng aspeto, Diyos pa kaya? Si Kristo pa kaya? Bukod na tayo ay anak ng kanyang ama, asawa pa tayo ng anak niya. Bakit kayo ng problema? Hallelujah. We have the spoken word, we have the pure word, and we have that spirit-filled Christianity. Na kapag hinipo mo ang isang tao may sakit, gumagaling.
Pag sinabi mo sa demonyo, ikaw demonyo ng kahirapan, lumayas ka. Lumalayas? Amen. Depende sa iyong pananampalataya. Pero kapag may pagdududa ka sa kakayanan ng Diyos, then, sweet kayo ng demonyo. Amen? Kaya, totoo yun. Araw-araw may demonyo, pero huwag mo hayaan lumapit siya sa iyo. O makalapit siya sa iyo. Kaya nakakalapit siya sa buhay natin dahil marahil kulang tayo sa panalangin. Kulang tayo sa pananampalataya. Kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Why? Because sa pagbabasa, mapalad ang nagbabasa, mapalad ang nakikinig, mapalad ang sumasagawa nito. Dahil malapit na ang wakas. So we need power. We need knowledge, understanding, and wisdom from the Lord. Dahil tao lang tayo. Ang kaaway ay espiritu. Yan. Okay. Hindi ko makita. Ang kaaway ay espiritu. Sino nakakita ng espiritu? So, kaya nga, ang Espiritu Santo ang kailangan natin para mapaglabanan natin ang espiritu ng kaaway. Because they were spirits. Hallelujah. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, ay wala siyang pananagumpay sa atin. Kaya lamang nakakapasok siya because sometimes we invite them. Naunawaan niyo po ako? Kung ikaw ay anak ng Diyos, pagtingin pa lang sa iyo, hindi ka matingnan. Kung mayroon kang daily morning devotion, o babad ka sa panalangin, kaya yung espiritu ng kahirapan, espiritu ng sakit at karamdaman, espiritu ng kabigatan, hindi sila magtatagumpay sa iyo. Why? Because nasa loob ka ng bilog na kung tawagin ay ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos na yan, yan ang tinatawag natin Kingdom of Heaven. Kaya tingnan mo, morning sis, tingnan mo ang buhay Kristiyano, masaya. Totoo bang masaya ang buhay Kristiyano? Ibig sabihin, pag sinabing buhay Kristiyano, wala kang pakialam sa mga kawain ni Satanas, wala kang pakialam sa mga balakid ni Satanas. Amen? Pero kapag in-entertain mo mga bagay sa mundo, then sasakyan ka ng demonyo at hindi pa yan isa lang, kundi legion. Legion means 10,000 demons. Kaya accommodate ng tao sa kanyang katawan. Kaya makita po ninyo yung baliw-baliw dyan ay hubot-hubad dahil hindi niya na kayang magdamit. At sarili niya, hindi na siya nahihiya, akala niya kasi may damit siya. Pero binulag ng demonyo ang kanyang mga mata na hindi, may damit ka. Kaya marami sa Amerika ay under demon possessed. Naliligo sa beach, ang mga babae at lalaki doon, wala na ni. May magagalit na naman sa... Because, sabi ng demonyo, hindi, may damit ka. Pero, ang totoo, hubad. Amen? Sa mga, sa Australia, mayroon silang tinatawag doon sa isang taon ay naliligo sila sa beach. Lahat, hubot-hubad, lalaki, babae. Sabay-sabay sila tatakbo sa dagat. Why? Because sabi ng demonyo, may damit kayo. Hallelujah. Tandaan natin, sino man ay magiging katitisuran ng iba dahil sa pananamit mo o sa pahubad mong katawan, don't expect heaven. Kahit sabihin mo, Kristiyano ka, pero ikaw naging dahilan ng pagkakasala ng marami, then, ang iyong kalagayan, doon ka sa ilalim, sa impyerno. That's why,
maigi pang bitinan, sabi ng Panginoon. Bitinan ng bato, ang liig ng tao, na siya magiging sanhi ng pagkakasala ng anak ng Diyos. Hallelujah. Ano ibig sabihin? To tempt the children of God sa pagkakasala. Kasi nasalaman pa rin tayo. Kaya brothers and sisters, be aware sa ating mga kasuotan. Be aware. Kaya maging ang ating aura. Kinakailan mararamdaman ng tao na si Kristo. Kapag kaharap ka nila, ang sarap mong kausap, nakaka-bless. Pero yung mga tao, palapit ka pa lang, nagsilayuan na, abay may problema ka. Hallelujah. So, the true Church of Christ, kakaunti na lang sila sa mundo. Dahil sabi ng Panginoon, kakaunti lang ang siyang maliligtas. And the majority of this world ay kampon o counterfeit Christianity. Puro Lord, Lord, hallelujah, Lord. Puro namang hingi, walang gawa. Amen? Okay, next. So mayroon mga katanungan dito. Who are the 10 virgins? What they are representing? Who are the wise and the foolish virgins? May wise ba dito sa atin? At may foolish? Sinong foolish? Nasaan pa? What represent the oil in the lamp? What is the message in the midnight cry? Who is the bridegroom coming? What is the wedding chamber? Who are the other virgins? So these are mysteries na siyang ating pong ihahayag ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan so that we can be able to know who we are. Saan ba tayo? Sa wise virgins o sa foolish virgins? Matthew 25:1 and 2, sabi doon, Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. So mayroong 10 dalaga, sabi ng Panginoon, sa kanyang parabola, o sabi sa talinhaga, na ang kariyan ng langit ay maihambing sa 10 dalaga, na kumuha ng kanilang mga ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ganda ito. Gandang kwento ito. Ang 5 sa kanila ay matatalino at ang 5 ay hangal. So there are 2 distinctions between them, which they called one, the 5 were wise, and the other 5 were foolish. So, pareho silang virgin. Tingnan nyo Virgins are cleansed, sanctified Christians, one who are hoping for the coming of the Lord in the rapture. Ang matalino at hangal, isa lang kanilang kaisipan. Sila din ay malinis. Pag sinabi nating malinis, mga Kristiyano na dati ay marumi. Mga Kristiyano na sa habag ng Diyos, nang makarinig tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya at sa pamagitan ng pananampalataya, nabuo sa ating kaisipan na makasama tayo lahat sa pag-agaw. Amen? So, kaya lamang mayroong pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay itong mga dalaga ay nahati sa 2. For their spiritual behavior, nagkaroon sila ng parihong lampara. Mamaya papaliwanag natin what is the meaning of lamp. At sabi doon, pumunta sila sa tabi ng kalsada, sa tabi ng daan, para hintayin ang lalaking ikakasal. Why? Because sa Israel, gabi ang kasalan, sa traditional,
At ang lalaki ay manggagaling pa sa kanilang bahay, pero ang nobya ay maghihintay sa tabi ng daan. At bakit 10? These 10 virgins represent different types of Christianity, of Christians, believing the Christians, sila ay makasama at may kasal sa lalaking parating. Pero, makikita sa kanila, bagamat sila ay nakasuot ng trahe ni Buddha, kaya sabi dito, hindi lahat na nakasuot ng kasuotang pangkasal ay tunay na. Amen. Dahil sabi ko nga kanina, mayroong counterfeit Christianity. Pag sinabi natin counterfeit, parang totoo. Nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah, may dala ding Biblia, magaling din magpapaliwanag. Pero paglabas ng church, makita mo ang tunay niyang pagkatao. Ang kanyang hilig, ang kanyang gusto, kung paano niya ginagamit ang kanyang oras, panahon sa Diyos, kung paano siya mag-iisip, kung paano siya mamumuhay, that depends of who you are, counterfeit or legit. Amen? So, they were all virgins. Pag sinabing virgins, sila din ay pinatawad ng Diyos. Sila din ay binili ng dugo ng ating Panginoon. Pero dahil may pagkakaiba sa kanila, mayroon munang maiwan. At mayroon talagang isasama. Nakakatakot, no? Sino kaya sa atin? Bukas ang CCTV ng langit. Kahit saan ka pumupunta, sinusundan ka. Maging ang kaisipan natin at ang puso natin, may anghel na sumusunod na nakasulat, nasusulat, o sumusulat. Kahit iniisip mo pa lang, mabuti man yan o masama, naka-record na kagad yun. Kaya wala tayong lusot sa Diyos. Kaya, salamat, tayo ay tinawag ng Diyos na mga virgins. Why? Because kagaya din tayo sa pamumuhay ni Maria Magdalena, na tayo'y masasamang babae, pero dahil sa habag ng Panginoon, niwala man lang siyang nasabing masama sa kanya, di po ba? Nung babatuhin na siya, sabi ng Panginoon, tingnan niyo mga kasalanan niyo sa lupa. Sino man ang walang kasalanan, siyang unang bumatikos at bumato sa babaeng ito. May bumato ba? Wala. Why? Because nakikilala sila ng Diyos. Kaya, tayo ay nasa dilim dati, pero nasa liwanag na tayo. Pero at the final moment, in this final hour of the day, maybe today, maybe tomorrow, or another day, pagdating ng pag-agaw, doon magkakaalamanan kung sino ang sino at sino ang maiwan at mawawala. We pray always na makasama tayo lahat sa pag-agaw. Amen. Hallelujah. At ako'y natutuwa na sa bawat punta namin, hindi kami masisero. May naghihintay na mga nobya doon. Napakabuti ng Diyos. Hindi mahalaga ang amot, hindi mahalaga ang financial. Kapag isang kaluluwa lang magbalik loob sa Diyos, well, lahat ng pagpapala ibabalik sa iyo ng Diyos. Hallelujah. And nagpapasalamat kami sa mga tumutulong financially, maging sa panalangin, dahil hindi ka man kasama physically, kasama ka sa pagpapala ng Diyos. Kasama ka sa korona ng Diyos. Because you supported the work of God in us. Okay. 2 types of virgins. Punta tayo. When we speak of spiritual virgins, tayo ay malinis na. Malinis ng ating budi, malinis ng ating puso. Kaya sabi ni David, likaan mo ako ng bagong puso.
Why? Because alam niya, marumi ang puso niya. Nagkasala siya sa Diyos. At nilikhaan siya ng mabuting puso at bagong puso. Kaya tinawag siya ng Diyos, tao na malapit sa puso ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Pero ang hinihintay ng Diyos, ang humingi ka ng tawad sa Kanya para may balik sa iyo ang malinis na puso. Kapag malinis ang puso mo, ano mang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya. So the wise are the one who has a divine revelation from the Lord. They had an spiritual discernment and guidance by the Holy Spirit. Itong 5 ay mayroon daw banal na kapahayagan sa Diyos. Dahil nag-iisip sila baka maantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kasi gabi na. Kaya lahat sila may dalang ilawan at sa una, lahat sila ay may langis. Nainiwala ko na ang foolish virgin, sabi ng prophet, mayroon silang langis. Pero pagdating ng hating gabi, kinapos sila. So there were churches na nagkaroon ng revival noon. Nag-hallelujah, dati hindi sila marunong magsumigaw, pero ngayon ay nung sila ay na-revive ng Holy Spirit, sila ay sumigaw ng hallelujah, ng malakas, umawit ng malakas, pero unti-unti nagkakapsize ang kanilang kagalakan sa Diyos at bumabalik sila uli doon sa umpisa. So, ang wise virgin ay sila lang ang binibigyan ng Diyos ng divine revelation o kapahayagan o spiritual discernment na malalaman nila na baka maantala. Kaya ang mga alam niyo, ang mga matatalinong tao advance mag-isip. Pero yung mga foolish, wala silang pakialam. Bahala na si Lord. Kung ano yan, sige. Hindi. Sa paghahanda ng mga anumang bagay, kinakailan advance ka mag-isip. Pag may darating na bagyo, kailangan, alam mo na ang gagawin mo. Kung alin ang mahinang parte sa bahay mo, kumpunihin mo na. Amen ko ba? So the same way tayo, alin ka ba? Saan parte ng buhay mo mahina ka, yun ang iyong aayusin at ipaayos sa Diyos. Upang pagdating ng dilobyo, maging malakas ka. Verse 4, but the wise took oil with their vessels, with their lamps. Bukod sa ilawan, nagdala pa sila ng baon na ibang, nakalagay sa ibang lagayan. Sa Daniel chapter 12 verse 3, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Yung mga matatalino daw ay ang kanilang brightness o liwanag ay kagaya ng palamuti sa kaulapan. No? And they that turn many to righteousness as stars forever and ever. Kaya ako po'y hindi ko itinataas ang sarili ni Brother Juni nung kami nasa misyon. Lagi nawawala. Kamukat-mukat, nandun na sa ibang bahay. Tapos may umiiyak na doon. Dahil dala niya yung kanyang patotoo. Ako'y babaero, ako'y lasinggero, ako'y... Yun ang kanyang puhunan. E nung marinig ng tao, dahil mayroon siyang anointing, mayroon siyang dalang langis, yung tao walang magawa kundi isupo ang kanyang sarili sa Diyos. Nakakita ng liwanag eh. Sa madilim nilang tahanan at sa walang kaalaman sa spiritual, biglang na lang may dumating na estranghero. At doon nagsimula siyang magpaliwanag. At lumiliwanag hanggang sa nilanuwanagan yung isip ng tao, maya-maya umiiyak na.
At sabi niya, magpabaptize po kayo. Oo, baptize. Hindi na kayang pigilan ng demonyo. Why? Because ang binhi niya ay nabuhay na sa salita na dala ng lingkod ng Diyos. That's why, lagi kong china-challenge ang mga kapatid natin doon sa iglesia na kumukup-kup sa atin. Lumabas na kayo. Ang daming aanihin. Dito lang kayo lagi sa church nyo. Pinagalitan ko nga sila eh. Then, with love naman. I challenge them. Ang dami-daming kaluluwa. Kung pwede lang magstay na isang buwan doon, makabuo tayo ng church sa tulong ng Diyos. Why? Because maraming nauuhaw ng salita ng Diyos. Pero ang pinakamalapit na church, wala lang. Anong dahilan? Bakit hindi sila makahatak? Walang langis. Mayroon man siguro, pero hindi kaya labanan ang dilim sa lugar na yan. Andap-andap, bututoy, minsan, brown out pa. Hindi na charge. Kaya ang Kristiyano, lagi nagpa-recharge sa Diyos. Saan man kayo pupunta, dala-dala nyo ang liwanag ng Diyos. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly. Kaya sa huling kapanahonan ito, ang masama ay lalo pang magpakasama, at ang mabuti ay lalo magpapakabuti. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ang mga matatalino lang nakakaunawa ng pinagsasabi natin. At yung hindi makaunawa, ang tawag sa atin, mga kulto yan. Hindi na nakaunawa, sisirain ka pa. Para lang hindi sila mapuna na wala silang alam talaga. Salamat sa Diyos sa kulto. Next. Another type is foolish virgins. Are the type of Christian who know exactly the truth but deny the power of the Holy Spirit. Hindi ka naman tatawaging hangal kung di mo alam. Mangmang ka. Pero dahil tinawag kang hangal, dahil alam mo ang tama at hindi mo ginawa. Di hangal. They knew the truth in the Word of God, but they became lukewarm in being compromised with the world. Alam mo na nga, worldly yan eh. Sumasali ka pa doon. Sumasama ka pa doon. At di mahawaan ka. Tapos kapag sinuntok ka ng demonyo, tatawag-tawag ka sa Diyos. Nasa iyo ng karunungan. Nasa iyo ng kaunawaan. Pag nagbulag-bulagan ka pa, totally bubulagin ka ng Diyos. Diba? Sabi ng prophet, may 3 lalaki lumapit sa kanya. At sabi, ito po, may cancer. Pumila sila sa pilahan para pagalingin. Pero ang totoo, gusto lang nila malaman kung tunay siyang propeta o hindi. Kaya sabi nila, ito po, may cancer ang lalaking ito. Sabi ng ating propeta, nakita ko kayo sa lamesa. Ano tawag ito? Ang mantel, ano tawag yan? Yung cover ng lamesa ay pula. Tapos nag-uusap kayo para ako ay ang tawag doon, itry na kung tunay ako hindi. Ngayon, sinabi mo na siya may cancer. Totoo, magka-cancer siya ngayon. Kaya huwag niyong biro-biroin ang lingkod ng Diyos. No, sino man sa atin na nakakataas dahil sila ay pinili ng Diyos. Amen. Hallelujah. Daniel chapter 12 verse 10, and none of the wicked shall understand. 2 Timothy 3:5, having the form of godliness, but denying the power thereof. Merong reliyon na ang ganda-ganda manamit, mabibless ka, pati bata, nakakurbata. Ang ganda-ganda ng kanilang kasuotan, pero ang turo ay mali. Walang impyerno.
Saan pupunta yung masasama? Kung wala palang pupuntahan masama, adi sali tayo doon. Di po ba? So hindi. Ang Biblia nagsasabi may paghatol. Ang Biblia nagsasabi may impyerno at yung mga makasalanan ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. They ignore the holiness in being obedient to the Word of God. Yan. So the distinction between the two ay ang ilawan. So, ay ang langis. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil with their vessel. So, dumating ang pagkakataon na naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal at sila'y inantok dahil maghahating gabi. Sila'y nakatulog. Kaya ang iglesia sa mahabang panahon ay nakatulog, maging ang wise virgin ay nakatulog din. So, ang burning lamp, ito po yung lamp, yan po ang lampara ng araw, is the condition of a true spirit-filled light or church. Kapag ang ilawan ninyo ay nagliliwanag, ibig sabihin, ikaw mismo ay may langis. At ang buhay mo ay nagliliwanag sa iba. Di po ba? Hindi na nila pwedeng, kahit na hindi na sila magbasa ng Biblia, titingnan lang ang buhay mo. Tunay may Diyos. Ikaw dati masama, ngayon mabuting tao ka na, may Diyos na nagbago sa iyo. So ang langis is the Holy Spirit anointing that shines in our spiritual life. Isang silyo na binibigay ng Diyos upang mamuhay tayo at lumakad sa espiritu at hindi sa laman. Amen? Tayo po ba ay lumalakad pa sa laman? Sometimes? All the time. No? Kapag nagipit lang? Hallelujah. Basahin nyo na lang ang Galatians chapter 5:25. Next. So, while the bridegroom tarried, habang ang nobyo ay naantala sa pagdating, nakatulog sila, pero sa hating gabi, mayroong sumigaw. Parating na ang lalaking ikakasal. Parating na ang lalaking ikakasal. Ano ibig sabihin nun ng midnight? Midnight is the spiritual condition ng ating spiritual na panahon. Ito ang panahon ngayon ng kadiliman. Ito na ang panahon na kung saan ang mga tao, bagamat sila'y sumisimba, ang mga tao ay nakakilala sa Diyos, subalit, wala silang pananampalataya sa Diyos pa rin. Kaya, ang tawag po sa ating panahon ay kadiliman, spiritual. Kahit matingkad ang araw ngayon, maraming taong bukas ang mata, pero mali ang ginagawa. That is spiritual blindedness. Kaya, ang panahon natin ngayon ay kadiliman, kaya may sumigaw. Ang sigaw ay mensahe. Ano mensahe ng panahon natin ng kadiliman? Parating na ang lalaking ikasal. Jesus is coming soon. Hallelujah. Jesus is coming soon. Kaya lagi tayong nakatingin sa langit dahil may in-expect tayong lilitaw. May in-expect tayong darating sa kabila ng ating mga kabigatan at pagsubok dito sa mundo. Yung ang mga tao ng araw, sila'y ginagapo sa poste at inaapuyan ang sigaw nila, "Come, Lord Jesus! Come, Lord Jesus! Save us!" Pero walang Lord Jesus na dumating. Sa ating panahon, umiiyak tayo sa ating mga pagsubukan, sumisigaw ka, "Saan ang Diyos?" Dumarating ba ang Diyos sa iyong kapagsubukan? Dumarating ba? Amen. Hindi siya dumarating. Nasa sayo na siya. Kaya lamang may mga bagay
na pangyayari na nahiwalay ka sa Kanya. O di kaya ay hindi mo siya mararamdaman kasi bihira mo na lang siyang kinakausap. May mag-asawa ba na hindi nag-uusap sa loob ng bahay? Mayroon. Pag may nagtampuhan, kahit nagkasalubungan yung isa sa bubong nakatingin, yung isa sa sahig. Tapos pag natulog, yung isa sa north nakatingin, yung isa sa south. Tapos pag nag-usap, ewan ko sa'yo. Pero mo, lalaki, babae na pinag-isa ng Diyos, nahati dahil sa tampo. Natawa kayo siguro, no? Hallelujah. So, at the midnight cry, pag sinabi natin midnight cry, kagagaling po namin ng Talisay, sumigaw din kami doon. Parating na ang lalaking ikakasal. Parating na ang lalaking ikakasal. Sabi ng pamilya ni Sister Jet, Amen, Amen. Tara, usap tayo. Di nahanda sila. Ganon din sa Basod, ganon din sa Makalelon, ganon din sa Mindoro, lalo na doon sa Saman. At sa lugar pa na aming pupuntahan. Kung may habag ang Diyos. Hallelujah. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang mga nobya si Kristo na hindi pa nakarinig na mensahe ng kapanahunan. 2 Corinthians 4:4, In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Kaya may mga binubulag pa. So, i-skip ko lang itong condition of the age. Dumaan po ang unang iglesia, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, hanggang pang-anim na iglesia ay ito po ay nagpatulog maraming Kristiyano ngayon dahil sa sobrang pagpasok na ng dilim sa loob ng iglesia. Sa panahon ng Ephesus, nawala ang divine love. Sa panahon ng Smyrna, ang fellowship nawala. Nawala ang apostolic doctrine sa panahon ng Pergamo. Nawala ang pure word sa panahon ng Thyatira. At ngayon, restoration. Tayo ngayon ay nasa dulo na ng panahon. Isa na lang ang hindi bumalik sa church, yung divine love. Kaya sa ibang churches, mayroon pang mga tampuhan, kagalitan, at kung ano-ano pa na nagpapahiwalay sa kanila. And I believe na may purpose ng Diyos, no? Lalo na sa hopefully na mayroon pang mga nobya na sa labas na gustong pumasok sa atin, ipag-pray po natin sila. Dahil ang kaaway ay humaharang pa sa kanilang dadaanan. Amen. Hopefully sa Sunday ay may mga bago tayo. Depende yan sa ating pong pananampalataya para sa kanila. So 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 17, For the Lord Himself will come down from heaven with a message, with a shout. Behold, Jesus is coming soon. Amen. Sabi niya, lumabas na kayo sa sistema ng reliyon. The rapture is coming and now is happening. Nagaganap po ngayon ang rapture sa buhay natin, spiritually. Sabi ni Jesus, you must be born again in water and in spirit. Dahil kung wala ang pangunahing requirements, ay hindi tayo makapunta sa kanya, hindi tayo makasama sa kanyang pag-agaw. Revelation 10:7, But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servant, the prophets. Who is the seventh angel? Brother Branham. At siya mismo ang nag-prophesy na may isang papa na darating na galing sa Amerika. That was 1954, ay nahulaan niya na ang pagdating ni Pope Leo XIV naging upang
siya ang magiging daan upang matupad ang propesya darating. So the trump of God in the dead in Christ, spiritual first, then literal, ay siyang mangyayari muna, spiritual. Amen? And then, the church is having the spirit of Elijah. Yung spirito na kay Brother Branham ay nasa atin ngayon. That's why tayo ay pumupunta kung saan-saan. Kahit kulang ang ating financial, God provided us para lang matupad ang kanyang plano na makarating tayo doon. So, it is all happened. Kaya, we pray na kayo'y maging bahagi ng isang masaya karanasan bago tayo umuwi sa langit. Nasaya yung mga yot? Ang saya nila. Babad na babad. Hindi sa salita ng Diyos, sa tubig. Sa umaga, naliligo. Sa church pa lang, ligo tayo uli. Balik uli. Ayan. Inatikati sa katawan. Hallelujah. Pero, alam nyo, ang youth ko ay parang sila yung buhay sa misyon. Yes. Sila yung lalo na si Dos, nako, pag si Dos ay matulog, matutuwa ka talaga. Joke lang. Yun ang ano doon patawa no? Kaya ang saya namin. No? Hallelujah. So, praise the Lord. Next. Next. 1 Thessalonians 4:17. So tayo ay babaguhin, tayo ng mga buhay, sa isang iglap, sa, anong tawag doon sa Tagalog? Sa isang sandali, at sa isang kisap mata, at sa huling tunog ng trompeta, at tayo ay babaguhin. Ano kaya itsura natin, ano? Pagdiglap, pag kisap ng mata mo, wala na tayo, iba na ating damit. Tapos mga isang iglap mawawala tayo at yung maiiwan, nako, wala naman po sanang maiiwan sa atin. Dahil lahat tayo mga anak ng Diyos. Amen? Kaya pagsikapan natin. So the importance of oil in your lamp. Ang kahalagahan po ng banal na espiritu, number 1, it can make you wise. 1 Corinthians 2 verse 7, but we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Pero mo, may itinalaga ang Diyos ng kaunawaan sa atin. Inordina ng Diyos na tayo lang ang makaunawa nito. Dahil sa verse 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, even the deep things of God. Kaya kung ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, ang plano ng Diyos, alam mo. Ulitin ko, kapag ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin, ano man ang plano ng Diyos, alam ng nobya. Para hindi kayo masaya. Amen? Hallelujah. Napili lang. Okay. Ang Spirit is the symbol of our seal of ownership. Kapag sa'yo na ang Spirit, patay na ng Holy Spirit, ibig sabihin, silado ka na. Kung na Diyos sa mo, itayin mo na lang, uuwi ka na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.